Sale Informao, Prevenir enfermedad y saber el magacura. junto con el Zamboanga City Medical Center. Servicio con compasión. Dahil ngayon po ay araw ng Miyerkules, gaya nga po ng aking nasabi kanina, kasama po natin ngayong araw ang Zamboanga City Medical Center at pinag-uusapan po natin every Wednesday ang tungkol po sa ating kalusugan. At ngayon po ay pag-uusapan natin itong tema rin ng National Wellness Month, yung How Well Are You? Kaya chinibes, pansaba kita, no? Imbuenamente lang kita, okay lang di atong salud, pero hindi po pala. Paano nga ba malalaman yan? At pwede bang ganun? Malalaman po natin dahil makasama po natin ang isang family medicine doctor, Dr. Roma Joy Mandak. Doc, good morning. Welcome po sa DXAS. Good morning po. Yes, good morning po, Doc. Maraming salamat po, Doc, sa oras at panahon na binigay niyo po dito sa aming radyo estasyon at para mabigyan po ng right information ng ating mga tagapakinig. So, eto nga po, Doc, no, kanina ko pa binabanggit actually yung tungkol sa National Wellness Month. Pag sinabi po ba nating National Wellness Month, gaano po kahalaga na ating po nadidiscuss ito? At ano po ibig sabihin pag sinasabing wellness? Pag sinabi kasi nating wellness, alam kasi ng lahat. Sabi el todo na si empermo kita, hindi ta well. Pero actually, hindi. When we talk about wellness, hindi lang about physical or si tiyan kita enfermedad. It also, this month, man-remind namin kita, el definition gayot del WHO regarding el wellness. So according to WHO nga, health is a state of complete meaning todo. Entraw ya al physical, mental, and social well-being, hindi lang absence del disease. So, very important teleman discuss nowadays kasi tamira kita ara ng mga ospital na hindi lang physical sakit, kung hindi chenetamen palta na mental health as well as palta tamen kita pwede tamen taga tasemira el mga palta kita na aspeto na social and spiritual well-being tamen. Opo, kasi no pansaba gani kita, Doc, si abla kita, imbuenamente kita, tamang kwento lang kita about physical, pero na kwerpo kasi, siya ni physical, emotional, mental, and spiritual, no? So, debe también kita man address konese. Aki, dito ba, Doc? Aki ba na syudad de Zamboanga? Ano po ba yung observation natin? Alam po ba ito ng mga tao na pag sinabing dapat wellness, dapat lahat, or alam lang nila physical? Alam lang nila ang kadalasan ngayon na nakikita namin sa OPD, alam lang nila pag may sakit, pupunta ng ospital. Akala nila yun lang. Pero actually, as family physicians, wellness actually is defined by us yung ability to live life to the fullest despite merong mga challenges. Like for instance, may mga patients tayong may diabetes, may hypertension, alam nating may mga maintenance, pero once controlled naman, merong mga support from families, may mga amigas, may mga kazumbas. So they still have the ability to live life to the fullest. As compared, on the other hand naman, normal yung labs. Medyo bata-bata, pero under chronic state of stress, hirap makatulog, may isolation, ayaw makihalubilo sa iba, yung iba burnout yung feeling. So, kahit walang physical symptoms, walang okay ang lahat, pero hindi pala siya not necessarily na hindi pala well din yung ganon. So, kailangan yun alamin ng tao kasi we have to be aware of what we're feeling para aware din tayo, alam natin kung saan tayo ihihingi ng tulong. Dok, pwede nyo po bang i-explain sa amin? Paano po ba, pakilaya ba taman damay todo? For example, tiyan kita enfermedad physically. Nadadamay po, paano po ba nadadamay ang emotional, ang ating social, ang ating spiritual na na-mention nyo po, Dok? So, for example, like yun na lang po, kanina no, pag under chronic state of stress, given po yan siya na pag stress, nag-change yung hormones, mataas yung cortisol. So, as expected, hirap makatulog. So, ang isang government employee, 8 to 5, hirap pag-uwi,
hindi nakatulog, hindi well rested. So hindi din siya well equipped na makihalubilo sa family. Pwedeng irritable, baka galit na galit. Imbes na mag-aalaga ng bata or magkaroon ng good memories sa anak, nagiging irritable. So, not necessarily na pagod lang yung feeling, but it also affects their relationships. So, yung mga pagod din, akala nila during Saturday, Sundays, rest day, maka yung iba nakakalimutan na rin na gustong sa bahay lang rest. But as well as kung baka kailangan din na kailangan ng spiritual, kailangan din pumunta ng church, mga ganyan. Nakakalimutan din natin yun kasi feeling natin pagod na, Monday na naman kinabukasan. So, yun. So, it affects every aspects of our lives, not only physically. At mahirap po yun, Doc, no? Pag agal man hunto-hunto ya todo dito yung problema na physical, irritable pa to, stress pa to. Ano po ba ang pwedeng mangyari sa katawan? Saan po ba unang napapansin na nagkakaroon na ng epekto pag pag kumpleto naman din ang problem mo sa physical, sa iyong emotional, sa mental mo na rin? Paano po ba yan, Doc? Ano unang mga warning signs na dapat bantayan? Yun po, good question po. Hindi siya one shot, big time, magkakaroon agad diabetes. Pag stress, not well, diabetes agad, high blood agad. Pero may increments yan na nangyayari. So for example, under chronic stress, una yan mapapansin, hirap makatulog, 12 midnight na, nakahiga na, pero around 2 a.m. pa nakakatulog, mga ganyan. And then pag walang tulog, pag gising, cranky, gutom, kakain, mataas ang cravings, that later on leads to overweight. And alam naman natin, pag nag-overweight, medyo hindi na natin nakokontrol in the long run, tataas BP, magkakaroon na ng diabetes and other diseases. So, yun. Hindi siya one time, big time lang, pero nakikita natin siya daily na may pagbabago na. So we have to be aware na meron na yung pagbabago. Kasi nga, as family physician, we believe na prevention is better than cure. And how can we prevent kung hindi tayo aware na meron na tayo? So very important yun to be self-aware na meron na palang mga changes dala ng chronic stress sa atin, for instance. Yes. At saka, Doc, tama po ba, Doc? Hindi lang po minsan physical illnesses ang cause po kung bakit hindi tayo well. Minsan po ba, Doc, dahil po may problema tayo? Kasi yung iba po, hindi naniniwala si tiene problema el un gente, ta-apekta también di suyo otro aspeto del vida, ta queda también razon para hindi po siya maging okay. So, tama po ba na pwedeng maging dahilan yun para hindi po siya maging okay? Yes po. One na hindi parating nakikita, environmental wellness or workplace wellness. Yan. So, yung stress, hindi lang naman yan dahil sa trabaho, but as well as yung environment. So, if the environment is not okay for you, it adds up to kung ano man yung hindi ang goals natin for wellness. So if environment yung problem, workplace is yung problem. So hindi siya high blood agad, diabetes. It can manifest as parang self-isolation. Kahit na love mo yung pagiging doktor, love mo yung pagiging broadcaster, but then ayaw mo yung makasama mo sa office, ayaw mo kasama sa workplace, then it will lead na parang naburn out, feeling exhausted emotionally, physically, mentally. So, isa rin siyang aspeto na kailangan tingnan, not only physically. Okay, ayan. Naparealize tuloy ako, Dok. Parang may mga kasama ako dito na ayaw nila ako kasama lagi kong tinutokso. Ayan. Pero yung mga ganyan, Dok, dapat kasi din maging aware din po, no, lalo na kung nakelos yan tentador gayon, hindi natin alam, baka sensitive din yung isa, so dapat maging aware lang din po kami, no, kami talaga. Sa surroundings, sa environment. Yes po, ayan po. At Doc, marami po bang mga tao na talagang, paano po ba, nasa stage na po ba tayo na may mga tao na nineneglect na po talaga masyado ang kanilang wellness po? Actually, yun yung maganda ngayon with the generation, Gen Zs. They are more well aware na you can't give if hindi nag-overflow yung cup.
So, mas aware sila actually rather than us talaga, millennials. So, you see them na parang nag-gym, nag-exercise. I see them parate, parang sila yung mostly nandoon sa gym, nag-exercise, dala-dala yung friends. So, not only physically na ini-improve nila, but as well as yung social wellness nila by communicating, creating a community for themselves. So, actually, mas better siya actually ngayon rather than nung tayo. Nung time Tapos natin. tayo, nung millennial, di ba yung kapanahunan natin, more of drinking, alcohol. Yun ngayon, mas lesser. Statistics show na mas lesser na yung consumption ng mga ganun. Ang ano lang ata with this generation is yung mental health, self-isolation. They should, I think, more of socialize in a deeper level, mas intentional dapat, which is, yun din, part din siya ng pagiging complete yung wellness. And yun, very important also spiritual. Nakikita din natin yun na lacking pa rin tayo across generation for that. Naalala ko yung isang guest namin dito, no, na isang registered psychologist. Sabi niya, yung ating mga mental health concern, kapag wala rin ang spiritual, mahihirapan din po tayo. So talagang ina-acknowledge natin na yung spiritual ay mahalaga rin po, no, sa ating buhay, no? Como aquel del otro día, uwi kita, chenetaman demon possess na eskwela, ang battle po doon ay spiritual Kahit doktor po siguro, ay di ba kasi naalala ko, may hospital din na alam niya na as a doctor, hindi na ito battle physically, mental or tumawag na siya ng pastor kasi may pastor doon sa church kasi alam niya ang battle ay spiritual. So, mga ganyang bagay po, lagi nating binibigyan ng value ang ating spiritual life din, no? Hindi lang purely financial. So, Doc, ano po ba yung mga dapat gawin, mga healthy habits po para ma-improve po yung wellness ng isang tao? Akala nung lahat wellness is very expensive, so kaya hindi nagsa-start or mag-iipon muna, mag-New Year muna, New Year's resolution. But actually, you can start today, now. The increments, small increments of habits, for example, walking lang, yung mga basic foundations na kayang gawin, yung free actually. Water, taking water instead of coffee or sugary drinks. Prioritizing sleep, yun yung mga free na kaya, doable to do, pwede siya. So, little choices in life or daily choices na pwede natin in increments later on, very, very big impact na siya. Not necessarily wellness, lahat perfectly matouch siya lahat, physically, mental, spiritual. Pwedeng kung ano yung priority, ano yung doable, doon muna po mag-start. Dapat alam niya lang po kung ano yung concern niya ngayon sa katawan niya para ma-prioritize niya po yun, Doc. Yeah, very important talaga doon, ma'am, yung self-awareness. So, if hindi aware, ask friends, ask physicians, para lang maging aware. Kasi kapag hindi aware, hindi talaga tayo magbabago into that kind of wellness na gusto natin. Kailan po ba namin dapat simulan pahalagahan, Doc, ang aming sarili po? No, dahil may mga ibang tao po, sinisimulan lang ang pagpapahalaga sa sarili, si impermo ya sila, si tiene diagnosis el doctor. Pero kung tiene ba edad, cuando debe ta prinsipya ya, dale atensyon con el de atun cuerpo para queda imbuenamente? Start young. Kaya nga, diba, tabla kita, start them young. Usually, tabla kita ng mga mothers. I want to start my kid young. Start as early as siguro mga kids pa lang, you incorporate or you teach them na water is very important. Exercise, body movement is very important. Dipisilya kasi si talya kita, tan maintenance ya. So, once may maintenance, continuous pa rin kasi gatya. So, it's a journey, hindi la destination, alya diretso, well, yadayon. So, you start your journey, start early, then start it lifelong gayon. Ayan. Sige po, Doc. This time po, Doc, meron po tayong mga
iilang mga wellness myths po dito na titingnan po natin, Doc. Yung iba po actually na-explain nyo na, pero doon sa mga kakabukas lang ng kanilang radyo o kaya naman kakamonitor lang sa ating Facebook, ayan po, meron po tayong mga ilang myths dito, mga haka-haka. Titingnan natin kung alin dito ang totoo, alin ang hindi, at ano ang paliwanag ng ating guest ngayon. Number 1, Doc, ito po, wellness means, ang ibig sabihin daw po ng wellness ay being physically fit or having no illness. Ayan, kanina, ito agad ang intro nyo actually, Doc, So, myth na myth. So, again, WHO, hindi siya merely absence of disease, pero complete state well-being of physical, mental, and spiritual na rin. Ayan. Ito naman po, wellness is only for rich people or kaya daw po sa mga maraming free time. Yun, maraming free time, very myth yan siya. Actually, hindi kailangan mag-set time for lifestyle change or wellness. I-incorporate yung wellness daily kung ano nang meron. So for example, kahit yung pupunta ng office, instead of mag-elevator, second floor lang naman, then stairs. So movement na yun siya. So it's free, tapos, it doesn't take much of your time. Hindi ka pa rin malilate. So, ibig sabihin, Doc, kahit hectic ang schedule mo, may kaya pa rin tayong ipasok na exercise doon. Ganun po ba yun, Doc? Yun po. Yung wellness, never siya dapat na bigyan ng oras. Kung kaya, bigyan ng oras. Pero kung hindi, then incorporate it. Another example is after eating. So, kahit na instead of after eating, ngayon kasi after eating, nagsa-cellphone na lang, doom scrolling. So instead of doom scrolling, stand up, walk kahit 10 minutes. It will help. Body movement na rin siya. It will help your digestion. Makaka-burp, masarap sa pakiramdam. So not necessarily 10 minutes, hindi naman siya magte-take much time of your 24 hours. How about po, Doc, doon sa mga nagsasabi, masyado na nga akong pagod, habulin ko na lang ang tulog ko. Tama rin po ba yun na exercise, yung habulin ang tulog, kaya para makarest siya, okay po ba yun? Again, part of the wellness is sleep. So, kailangan din. So, kung hindi restorative sleep, not enough yung sleep, feeling pagod, instead of exercising, instead of pupunta ng gym, instead of mag-run, yung mga fun runs ngayon, then make sure na meron din tayong enough sleep. So, kung pagod, then sleep. Doc, anong mangyayari, Doc? Yung iba po kasi, Doc, parang 4 to 5 hours na lang po talaga lagi yung tulog. Ano yung mga pwedeng mangyari po ba sa kanya pag ganun lagi? Recommended po kasi is at least 7 hours for us adults, 7 hours of quality. I mean, not necessarily quantity, pero quality restorative sleep. So if hindi natin yun na-achieve, pagod pa rin yung feeling. So again, pag kulang, puyat, cortisol, aakyat, hormones will change. So, maraming effect yung cortisol. Diyan papasok yung cravings. So, usually magka-crave, kung mapapansin natin, magka-crave tayo ng iced lattes, ng Starbucks yan after. So, magiging vicious cycle. Okay. So, yung parang better to sugar sleep. ang hinahanap. Something na Yes. matatamis. Okay po. Ito po, Doc, meron din po yung parang lagi lang nagsasabi, okay lang ako, I am well, I am fine. Yung mind kasi nila nagsasabi, okay sila. Pwede po bang gano'n na okay talaga sila? Yun, balik din pa rin po siya sa awareness. So, some people, feeling nila okay, aware, pero it takes nga time talaga para maging aware. And kung meron man mga friends, mga colleagues na talagang nagke-care for you and merong nagsabi sa'yo na, oh, mukhang puyat ka. Meron kasi random moments sa office, oh, mukhang puyat ka, medyo dry ang hair. So, yun na yun, be aware of that comment sa mga paligid para yun yung earliest sign na possibly meron ngang nagbabago, meron ngang changes na you need to look into that. Kasi baka pala nakalimutan pala maligo, kaya frizzy ang hair. So,
self-care din yun yung ganon. So, baka na akala lang okay. How about po, Dok? Okay lang po ba yung sinasabi natin, wag na muna ako, unahin ko muna ito, unahin ko muna si mama, si papa, si ate na muna, unahin muna yung kalusugan niya. Pwede po bang ganun, Dok? Dapat kasi we have to always put in our minds na we can never give kapag hindi nag-overflow yung ating cups. So, culturally sa Philippines, yung ganong konsepto na una muna yung anak, una muna yung parents, that's selfless act kasi na yun, ang daming nurses, kaya nga maraming nurses here and abroad. Kasi nga, culture na natin na una muna yung iba. Pero it's also a reminder for us na hindi tayo pwede magbigay na hindi tayo kompleto. Like for example, sa airport, 'di ba sinasabihan tayo na pag may-aksidente or merong nangyari, put first oxygen sa'yo before magbigay. Yes. Kasi Opo. kailangan self mo muna. You cannot help kung hindi muna yung sarili mo yung unang priority. So yung ganon, hindi siya selfish, pero it's more of mas makakatulong ka. Mas magiging selfless ka pag inuna mo yung self. Opo, kasi paano mo matutulungan ng isang tao kung ikaw mismo masakitin ka, edi dalawa na kayong pasyente niyan, 'di ba? Agree. Opo. Doble na rin yung gastos. Yes, imbes watcher ka, nakitulog ka na rin sa kama ng pasyente kasi pagod na po kayo. Pero paano po, Dok, yung dun sa mga nagsasabi, pobre lang kasi kami, so si mamang ya lang anay man una, kunelya lang anay una liba na ospital. Pakilaya, Dok, si Ancina El Rason di ila. Si Ansi naman El Rason, usually, daily encounters gat sila na CCMC Ansi na. So, usually, if dos sila el patient, both watcher and the and then my gut choice, una man prioritize syempre el mas needed. Pero at the same time, hindi ta dapat man-neglect kung nakel watcher na chanetamen ta sinti. If you can spare an extra time as physician, mira tamen kunele man consult, si kaya dale un poco medisina, man reseta ya, then go. Hindi nisita na uno pasyente lang mira at the same time. Anyway, talya yakel. So, at the same time, also inform, always check the patient and the watcher na kailangan man prioritize kat el watcher tamen disease self rather than the patient. Tsaka, Maskin nearly food lang or sleep, Okay. can do much yun. Tsaka pag ikaw po ay may mga symptoms na, wag din in-neglect. Minsan di po, Dok, yan yung mga dahilan, Dok, no? Akil pimi lang tan ignore kung mga symptoms kay okay lang, basta okay lang ko, kaya lang ni tambal-tambal, self-medication pa minsan ginagawa. Culture tamen sa Philippines ang sinagat kita ng mga Filipino. Eto po, Dok, We have to correct. yes. Eto naman po, Dok, wellness is about strict diets, hard exercise, and big changes. Tupaw baste, Dok? Because anything na too much diet, too much exercise, harmful tamen sa ele. So, yon. Again, akil gwalya yung inante, small changes na daily habits, grande impact yale later on. Not necessarily after January, after man Christmas manada gayot ko may alya pa kita man strict diet, strict gayot 24 hours na gym, andagat every day, 7 days a week. So, hindi nisita na spera pa el time na pwede kita ase enough money, enough time to make that changes. Pero, pwede kita ase daily, start now. Paano po ba, Dok, malaman pag too much na ang kanyang diet, ang kanyang exercise po, Dok? Too much diet and too much exercise. Like for example, again, manada second man inform na diet, usually, first signs na pwede tumira na dito yung mga colleagues na hindi alitan uban ng mga social gatherings kay diet daw le. So once a month na gatherings ansina, baka every 6 months ya ansina, you better check na your colleagues na ansina na otro yagatletan diet. Too much exercise naman,
hindi le very good. Pakilaya kita sabi, for example, na tan injurya, siya niya pain and still anda pa rin. Again, too much siya tamen kele. First sign sila na injury or severe fatigue yagat feeling. Uwi na body. Nisita uwi na body na hindi lang na mind elan. So, siya na sa mga first signs and that are the first signs na nisita kita be aware of para mag-change. Opo, parang tapos yung miradok, sinime to alegria na dito yung diet, cover dito yung exercise, sinay kunting ko ta dali alegria tambien, kay tasintia to duele. So, sign ya gali kel dok, no, para man-stop ba dayon le dok or pakilaya bali man adjust? Increments. Pwede man slow down. Again, hindi naman recommended na si hindi ya too happy, grabe ya dito yung cravings, man give in dahil to na cravings. Give yourself chance to do cheat days. Eat alcohol cravings, maskin once a week, pwede naman. Man rest days, weekends, rest days sa Ellen, igat ko sa ase. So, hindi advisable naman stop totally, sayang naman effort na yan, start. Pero, do it in moderation. Okay. How about ito po, Doc? Once I reach good health, I'm done. So, hindi ko na kailangan mag-effort pa kasi na-reach ko ng aking goal. Pwede po bang ganun, Doc? Again, wellness is a journey. Hindi sila one-stop destination lang gayot. So, hindi. Kasi once, for example, diabetic, yan, normal ya di yung sugar. Stop ya, okay ya. Pwede ya yung man Starbucks, pwede ya yung man Dunkin' Donuts, maansina. Nisita, continuous pa rin gatli. Kasi syempre, pero not necessarily very strict ya gayot. Give yourself naman to celebrate yung mga wins. Pero not necessarily man stop gayot. Journey na yan start ya. Okay. Pero deberasan ba, Doc, na wellness about diet and exercise lang, ele? Or tiyan pa otro, Doc, way, pakilaya kita, pwede kada embenamente, kada okay? Lifestyle, medicine, ara, 6 pillars ya sa sila tamira. So, hindi lang le diet, exercise. It includes sleep. It includes socialization. It includes checking your mental health. It includes mga nisita tamen check ya si chane ba mga substance use. And with substance use, hindi lang sila alcohol, drugs, or tobacco. And throw ya tamen sa mga addiction na social media, addiction na screen time. So we have to check on it. So it's not necessarily sleep and Diet and exercise. exercise. Diet lang. Okay. So, manadayale, 6 actually. Oh, okay. So, ano pala, Doc, nun, kasama na sa dapat binabantayan, magandang ano po yun, i-highlight natin yung addiction din sa pagsa-cellphone, gadget, computer, laptop, paglalaro, mga online games po, Doc, no? Pwede din palang makasama na din. Talagang nakakasama yung sa atin. Yeah, especially adolescents, sila man, pinaka-ano. So, dapat social media use, dapat in adolescents and pedia, dapat monitored or guided by adults gayot sa ede. Ito po, Doc, I can fix my wellness in 1 month. Like for example, ARA, National Wellness Month. Kaya ko siyang i-fix just in 1 month. Pwede ba, Doc? Possible, Kel? Well, hindi sila possible. Maski nakalman si kere to kada plako, dol imposible na from 10 kilos to in 1 month, hindi legal healthy na 10 kilos per day to kadayon. So, journey pa rin gatle. It takes time, and maski na chana to changes yamira, don't stop, continue pa rin to kasi hindi kasi sila amos si kosa to tamira after a month dito yung improvement. After 6 months, bigger improvement pagat sa ele. So hindi kaya 1 month. Don't stop na yamira to chene yakedeto plako. Chene pagat sa improvement pwede ase. Okay. Ito naman, Doc, kasi dinanda tamang kwento kita, el uno debe también check ka natin, el daton spiritual. Pero chene también, Doc, ta sobra. So, chene ta abla, if I have a strong faith, I won't get sick, hindi yung perma, hindi yung man stress. Pwede ba, Doc?
ano kasi, syempre, part Yagat Sele, si Cosa Dale si Lord, Mm-mm. El Señor Canatun, Talia Sele. Pero kasi, si Lord, tali lang to guide, to give, Talia Gayot, written niya, El Cosa so Sede Canatun, or Cosa Tachene. Pero, um, dapat siya na pa rin kita part. Mhm. Hindi naman si Lord the atun faith manda kanatun kami na movement kung hindi di atun own will. Para sa kanya siya natadala si Lord free will for us to do. So make use of that gift akal free will yadala si Lord to do healthy choices like simple movements, Mhm. drinking water, eating the right nutritious food. So make that choices kasi si El Señor dali ka natun kel free will to do that choice. So Mm-mm. hindi pwede man pray lang and dapat siya nakita part. Chene action. Okay, chene tami yan encounter doc no. Maskin tan LBM yaga disyo anak kay debe daw gad anay amdaan kung pastor man daman pray. So kami na di amon leadership no maya ka namon anda kay pwede man kami man-pray maskin way aki el bata. So mandiretso yan na Correct. ospital. Si kay el prayer hindi lang man live or personal face to face maskin on de kita. So ko sa to pwede ablado ko ng Kelios chene tambien parents sa kita abla wala ka pagsalig sa Ginoo kung idala na nimo sa ospital no noy daw ele fe kunel Dios silibale na ospital kunel lisyo anak pakilaya ken dok si Dakel. On the other hand, man acknowledge pa rin kita el akil ansina, no? We acknowledge the presence of the Lord, of na siya na higher being. Yes. Kasi hindi namin pwede man work na exercise lang kita, eat nutritious food, pero el di aton spiritual lacking nga sila. Kasi pakilaya kel kita, nisita kita discernment. So, siya na free will, pero siya na kita discernment. We ask discernment from our Lord God nadali ka natin el choices na chene. So, hindi pwede lacking tamin na aspect na kel. Hindi, porque nayadlibat to na ospital, hindi yatamin to resa. Nisita pa rin kel, kaya syempre, aside from na doctors, hindi naman sa sila mga Diyos. Siya pa rin gayot higher being. And we really have to check that spiritual aspect, the atun values, and the atun meaning na siya. Maganda po magkaroon din ng balance. And of course, lagi nating iniisip na ginagamit ng Panginoon ang mga doktor, no, ang ospital para mapagaling tayo, no, kay iba na rin 'yon kapag talagang totally masama na ang pakiramdam mo, to symptoms kabar parang wrong faith kasi siya pag 'di ba? May ginagamit po kasi ang doktor. Kahit naman si Apostle Luke ay doktor naman din sa New Testament. So ina-acknowledge ng Panginoon. So ito po doc no, one bad habit ruins everything. Mia, so again, we allow cheat days. Hindi kaya nanuay. Because if you will restrict yourself na as a donut, no carrot, hindi gato pwede kome, mas man crave to. And el craving, si Talia man give into lima, sobra-sobra. So you allow yourself to celebrate mga cheat days or mga celebrate small wins. Ito po, last two po, Doc. My wellness depends on others, family, work, or money. The wellness help, grande ayuda el support del family. Financial, syempre, grande namin sila. Pero it always starts with you, your willpower, your mind na you care to man change. So it always starts from that. It starts with you, not with your family. Support lang at el otro. Ayan. Eto naman po, last na po talaga, Doc, no? Yung huling meet natin dito, pero alam ko kanina sa first episode natin nabanggit nyo na. Pero eto, Doc, para sa mga kakabukas lang ng kanilang radyo, wellness costs money. So, kailangan medyo mayaman ba para magkaroon ng wellness kasi mag-gym, yung food dapat yayamanin na, yung mga produkto na gagamitin, dapat yung medyo pricey. Paano po ba to, Doc? Paano pag mahirap lang po ako, katulad ko po, Doc? Paano po yan, Doc? It helps yung mag-enroll sa gym with coach. It really helps, lalo na yung mga may ready meals, it helps. Pero if you want to change, and alam natin na limited nga yung budget, like I mentioned kanina sa first part, not necessarily yun agad.
dun muna sa basics. Movement, so stairs, walking, it's free. Water is less expensive than Coke, maansina, soft drinks. Sleep, no itamin pago man sleep. Mas tiyan pa ni pago man social media doom scroll. So, start anay, sino ay got budget. Start anay na kosa kaya. But then again, if kaya, like hindi kaya akil self lang, you are aware na hindi to kaya ito lang, nisita to chene body to check on you, then akil mga tan gym, tan chene coach, then go for it po. But not necessarily, hindi lekel importante para man start to na dito yung wellness journey. Ayan. At sa ating pagtatapos din po, Dok, no, oras natin 8:21 ng umaga. Ano po yung advice nyo po, Dok, lalo na po ngayon ang team natin, how well are you? So kung dyan natin tatanungin, Dok, ano po ang inyong mensahe po sa ating mga tagapakinig? So start where you are. Use what you have and do what you can. Your future self will thank you for that. So as we celebrate National Wellness Month, let's remember the good health is not built on a single day. It's built by the choices we make every day. Sabi nga ni Doc kanina, journey ito. Kasama, murag na siya, bana nimo, kasama mo na forever na inaalagaan. Ayan po, oras na may po. ups and downs. Yes, tama po. So, dapat nakatutok ka lagi, no, sa iyong buhay, sarili mo, para laging maging okay. Gusto kong batiin ng good morning po ang PHU ZAMED. Sila ay nakatutok sa atin. Buen salud. Thank you for this nice episode. Maraming salamat din po lalo na sa entire ZCMC na partner natin dito sa ating radyo estasyon. Doc, muli maraming salamat po sa inyong oras, panahon, pagpapaliwanag, sa inyong advice at pagpapaalala po sa amin na ingatan namin ang aming sarili at ang pinakamahalaga po doon, hindi lang kanal di aton physical, pero entraw el aton emotional, di aton mental, no, el di aton maskin el di aton ko sa kita ta pensa, di aton spiritual life, kasama po yan lahat, di ba? So muli, maraming salamat, Dr. Roma Joy Mandak. Thank you po.